Ang bigat. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Mateo habang yakap-yakap ang lumang bag na gawa sa katsa. Hindi ito ang bigat na sanay siya. Hindi tulad ng bigat ng lambat na puno ng isda o ng 2 balde ng tubig na iniigib niya para sa kanilang bahay. Iba ito. Ito ang bigat ng pinagsama-samang pawis, puyat at dasal ng kanyang ina. Ito ang bigat ng kanilang kinabukasan. Kaninang madaling araw, bago pa man magising ang araw sa ibabaw ng dagat ng Cebu, tahimik na iniabot ito sa kanya ni Rosa, ang kanyang ina. Sa ilalim ng malamlam na ilaw mula sa kanilang gasera, binuksan ni Teo ang bag at halos mapigil niya ang kanyang paghinga. Pera. Isang malaking tumpok ng pera. Pinagsamang luma at bagong mga papel na pera. Itinali ng goma. Ito na ang pinakamalaking halaga na nakita niya sa buong 12 taon ng kanyang buhay. Ang bukang liwayway sa kanilang barangay San Isidro ay hindi kailanman maingay. Dumarating ito ng dahan-dahan, walang pasabi, tulad ng paraan ng paggising ni Teo at ng kanyang ina bawat araw. Bago pa man tumilaok ang mga tandang, gising na sila. Magkasamang nag-aalis ng mga isda sa lambat sa dalampasigan. Ang kanilang mga kamay ay sabay na gumagalaw. Isang sayaw na saulado na nila sa paglipas ng panahon. Walang gaanong salita sa pagitan nilang mag-ina. Sapat na ang mga tingin at ang tahimik na pag-unawa. Ang alat ng hangin at ang amoy ng dagat ang kanilang palaging kasama. Wala pang sapatos si Teo. Ang mga paa niya ay sanay na sa init ng buhangin at sa gaspang ng mga bato. Pero ang kanyang pagbati sa bawat matandang nakakasalubong ay laging magalang, laging may kasamang po at opo. Para kay Teo, ang pamilya niya ang kanyang mundo at ang karangalan ay isang bagay na hindi dapat mawala. Matapos nilang ayusin ang mga huli, umupo sila sa buhanginan. Hinawakan ni Rosa ang magkabilang kamay ng anak. Magaspang ang palad ng kanyang ina. Puno ng kalyo mula sa walang katapusang paghila ng lambat at pagbenta ng isda sa merkado. Teo, anak, mahinang sabi ni Rosa. Ang boses niya ay may bahid ng pagod pero puno ng pagmamahal. Inabot niya ang bag na katsa. Ito na ang bayad para sa ating lupa. Ang perang ito, para sa pag-aaral mo. Tinitigan ni Teo ang bag. Ito pala iyon. Ang kabayaran para sa maliit na lupang kinatitirikan ng kanilang bahay sa tabing dagat na kinuha para sa isang proyektong hindi niya maintindihan. Kailangan kong pumalaot ng maaga ngayon. May special order si Mrs. Gomez. Patuloy ni Rosa. Ikaw na ang magpunta sa bangko sa syudad. Ikaw na ang magdeposito nito. Malaki ka na, Teo. Alam kong kaya mo na ito. Tumango si Teo. Naramdaman niya ang paglaki ng kanyang puso sa tiwalang ibinigay ng ina. Hinigpitan ni Rosa ang hawak sa kamay niya. Tinitigan niya ang anak ng diretso sa mga mata. Makinig ka, Mateo. Tandaan mo ito palagi. Mahirap tayo sa pera, anak, pero hindi tayo mahirap sa pagkatao. Ang karangalan natin, iyan ang yaman na hindi kayang bilhin ng kahit sino. Ingatan mo yan. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip at puso ni Teo. Higit pa sa pera sa loob ng bag, ang bilin ng kanyang ina, ang pinakamahalagang daladala niya. Kaya heto siya ngayon, sakay ng isang maingay na jeepney papuntang sentro ng Cebu. Mahigpit ang yakap niya sa bag na nakasuksok sa ilalim ng kanyang Sona t-shirt. Bawat lubak na daanan ng sasakyan ay parang kumakabog sa kanyang dibdib. Ang ingay ng syudad, ang busina ng mga sasakyan, at ang sigawan ng mga tao ay ibang-iba sa katahimikan ng kanilang dalampasigan. Bumaba siya sa tapat ng isang nagtataasang gusali. Malalaki ang mga salamin nito at kumikinang sa sikat ng araw. Ito ang bangko. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng liit. Para siyang isang maliit na isda na napadpad sa gitna ng malawak na karagatan. Huminga siya ng malalim. Inaalala ang mukha ng kanyang ina. Para sa kanya. Para sa kinabukasan ko. Kaya ko ito. Naglakad siya papasok. At doon,
Tumigil ang kanyang mundo. Ang lamig. Iyon ang unang naramdaman niya. Ang lamig ng sahig na gawa sa marmol na dumampi sa kanyang mga talampakan. Biglang napalitan ng nakabibinging katahimikan ang ingay mula sa labas. Amoy aircon ng hangin, isang amoy na hindi siya sanay. Pero hindi ang lamig o ang katahimikan ang nagpatigil sa kanya. Ito ay ang mga mata. 12-12 ng mga mata ang sabay-sabay na tumingin sa kanya. Mula sa babaeng teller na napahinto sa pagbibilang ng pera, sa gwardyang nakatayo malapit sa pinto, hanggang sa mga kliyenteng nakapila na nakasuot ng magagarang damit. Ang tingin nila ay dumadaan mula sa kanyang magulong buhok na sinunog ng araw, sa kanyang kupas na damit, hanggang sa kanyang maruming mga paa. Naramdaman ni Teo ang unti-unting pagkawala ng mga ngiti sa mukha ng mga tao, na para bang isa siyang dumi na pumasok sa isang malinis na lugar. Pinilit niyang huwag pansinin. Inisip niya ang bili ng kanyang ina. Hindi tayo mahirap sa pagkatao. Inisip niya ang nangiti nito kaninang umaga, ang tiwalang ibinigay sa kanya. Pumila si Teo. Sinubukan niyang liitan ang kanyang sarili na para bang sa ganoong paraan ay hindi na siya mapapansin. Pero ang bawat segundong lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman ang mga titig na nakatutok sa kanyang likuran. Naririnig niya ang mahihinang bulungan. Hindi niya maintindihan ang mga salita, pero sapat na ang tono para malaman niyang siya ang pinag-uusapan. "Excuse me po." Mahina ang kanyang boses nang sa wakas ay siya na ang nasa harap ng teller. Ang babae sa likod ng salamin ay hindi man lang tumingin sa kanya. Nagpatuloy ito sa pagtipa sa kanyang computer. "Excuse me po," ulit ni Teo. Medyo mas malakas na ngayon. Dahan-dahang itinaas ng babae ang kanyang tingin. Tumaas ang isang kilay nito. "Anong kailangan natin?" Ang tanong ay walang kabuhay-buhay, walang bakas ng pagiging magiliw. "Magdedeposito po sana," sagot ni Teo, hinigpitan ng hawak sa bag. "Okay. Account number?" Umiling si Teo. "Wala po. Mag-o-open po ng account para sa akin." Isang buntong hininga ang pinakawalan ng teller na para bang si Teo ang pinakamalaking abala sa araw niya. "Identification?" Muli, umiling si Teo. 12 taon po ako. Sa puntong yon, isang malakas na pagbabago ang nangyari sa paligid. Ang kaninang bulungan ay naging ugong. Naramdaman ni Teo ang paglapit ng gardya sa kanyang likuran. Bago pa man makapagsalita muli ang teller, isang boses na malalim at puno ng awtoridad ang pumuno sa buong gusali. "Anong nangyayari dito?" Lahat ay napalingon. Mula sa isang malaking opisina na may salaming pader, lumabas ang isang matangkad na lalaki. Nakasuot ito ng mamahaling Amerikana, makintabang sapatos, at ang kanyang buhok ay maayos na nakasgel. Bawat hakbang niya ay nagpapakita ng kapangyarihan. Napahinto ang lahat. Maging ang mga teller ay napaayos ng upo. Ang kanyang mga mata ay lumibot sa buong bangko. At sa huli, huminto ito kay Teo. Ang tingin na yon, hindi ito tulad ng ibang mga tingin. Ito ay malamig, matalim, at mapanghusga. Para itong isang matalim na sibat na tumusok sa puso ni Teo. Sinuri siya ng lalaki mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang peste na kailangang alisin. "Sir Victor," nanginginig na sabi ng teller. "Itong bata, sir." Hindi pinansin ng lalaking nagngangalang Victor ang kanyang empleyado. Ang mga mata niya ay nanatiling nakatutok kay Teo. Lumapit ito sa counter. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay sumakal sa hangin. "Anong dala mo sa bag na yan, bata?" tanong ni Victor. Ang boses niya ay kalmado pero may bigat. Sa pag-aakalang ito na ang pagkakataon para patunayan ang sarili, buong pagmamalaking inilabas ni Teo ang bag. Gumaan ang pakiramdam niya. Kapag nakita nila ang pera, maiintindihan nila. Inutos ito ni nanay. Itinagilid niya ang bag na katsa. Sa ibabaw ng makintab na counter, bumagsak ang tumpok ng pera.
Isang kolektibong paghinga ang narinig sa buong bangko. Nanlaki ang mga mata ng teller, pero ang reaksyon ni Victor Henson ang nagpaguho sa mundo ni Theo. Hindi ito pagtataka, hindi ito interes. Isang malamig at mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumingin siya sa mga gwardiya, pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Theo. At sa harap ng lahat, sa boses na malinaw at malakas, ibinato niya ang tanong na parang isang hatol. Saan mo ninakaw yan? Nanuyo ang lalamunan ni Theo. Nawala ang lahat ng salita sa kanyang isipan. Hindi po. Huwag ka nang magsinungaling, putol ni Victor. Hindi ito tanong. Isa itong utos. Ang nangiti ay nawala na sa mukha niya, napalitan ng isang matigas at galit na ekspresyon. Tumingin siya sa mga tao sa paligid. Nakikita niyo? Ganito na ang mga kabataan ngayon, mga magnanakaw. Pero sir, sinubukan ng teller na magsalita, pero isang matalim na tingin mula kay Victor ang nagpatahimik dito. Kumalabog ng malakas ang dibdib ni Theo. Ang pera ng ina niya, ang bilhin niya, ang karangalan nila, lahat ay dinudungisan sa harap ng maraming tao. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihing hindi totoo ang lahat, pero walang boses na lumalabas sa kanya. Guard, malamig na utos ni Victor Henson. Hawakan niyo ang batang to, tawagin ang pulis. Bago pa man makagalaw si Theo, naramdaman na niya ang magaspang na kamay ng dalawang gwardiya sa kanyang maliliit na braso. Ang kanilang mga katawan ay malalaki, parang mga pader na humaharang sa kanya mula sa buong mundo. Narinig niya ang pagsara ng malaking pinto ng bangko. Isang malakas na click na nagsasabing wala na siyang takas. Nakatitig lang siya sa pera na nakakalat sa counter. Ang pera para sa kanyang kinabukasan. Ang perang ngayon ay naging ebidensya ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang boses ng isang empleyado na nagsasalita sa telepono. Hello, police? May nahuli kaming batang magnanakaw dito sa bangko. Tapos na ang pulong ni Attorney Eliza Navarro sa isang katabing gusali. Kasama ang kanyang driver, naglalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan nang mapansin niya ang isang maliit na kaguluhan sa labas ng bangko. May 2 police car na nakaparada sa harap. Para sa isang abogada na sanay sa gulo, hindi na ito bago. Ngunit may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Isang bata. Isang batang lalaki na payat, nakayapak, at may buhok na kulay kalawang dahil sa araw. Inilalabas siya ng 2 pulis mula sa bangko. Hindi ito nagpupumiglas, hindi ito umiiyak. Tahimik lang itong naglalakad, pero ang mga kamay nito ay mahigpit na nakayakap sa isang maruming bag na gawa sa katsa. Sa isang iglap, ang maingay na kalsada ng Cebu ay nawala sa pandinig ni Eliza. Ang imahe ng bata ay tila humigop sa lahat ng kulay at tunog sa paligid. Ang batang iyon. Biglang bumalik si Eliza sa isang alaala 30 taon na ang nakalipas. Siya ay 12 taon din noon. Anak ng isang labandera, pinag-aral sa isang eskwelahan ng mayayaman dahil sa scholarship. Isang araw, nawala ang gintong kwintas ng kanyang kaklase. At lahat ng daliri ay nakaturo sa kanya. Naaalala pa niya ang lamig ng sahig ng principal's office. Naaalala niya ang matatalim na tingin ng mga magulang ng batang babae. Naaalala niya ang salitang paulit-ulit na ibinato sa kanya. Isang salitang bumasag sa kanyang pagkabata. Magnanakaw. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Bumalik siya sa kasalukuyan. Nakita niya ang pagpasok ng bata sa sasakyan ng pulis. Nakita niya ang pagsara ng pinto. At sa loob ng kanyang puso, naramdaman niya ang parehong galit at kawalan ng pag-asa na naramdaman niya noong araw na yon. Ma'am, okay lang po kayo? Tanong ng kanyang driver. Tumigas ang panga ni Eliza. Anong susunod sa schedule ko, Ben? May meeting po kayo sa mga Chua, ma'am, sa kanilang opisina. Hindi sumagot agad si Eliza.
Tumingin siya sa direksyon kung saan umalis ang police car. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na hindi nakabase sa lohika ng isang abogada, kundi sa tibok ng puso ng isang batang minsang pinagkaitan ng katarungan. Kanselahin mo lahat ng appointment ko ngayong araw, mariin niyang sabi. Po? Pero ma'am, importante po yung sa mga tsuwa. Sinabi kong kanselahin mo. Pag-uulit ni Elisa ang boses niya ay hindi na nagiiiwan ng puwang para sa tanong. Sumakay siya sa kotse. Alam mo ba kung saang presinto dinadala ang mga kasong galing dito? Manakakam o sa itaas, sa kanyang malamig na opisina, nakatayo si Victor Hanson sa harap ng malaking bintanang salamin. Hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Pinanood niya ang pag-alis ng sasakyan ng pulis. Isang ngiti ng kasiyahan ang gumuhit sa kanyang mukha. Isa lang siyang dumi. Isang maliit na sagabal. At ngayon, naalis na. Ang batang iyon, sa kanyang kupas na damit at maruming mga paa, ay isang buhay na paalala ng lahat ng bagay na kinasusuklaman ni Victor. Isang paalala ng kanyang sariling nakaraan. Isang nakaraan na matagal na niyang sinubukang ibaon sa limot, sa ilalim ng kanyang mga mamahaling damit, ng kanyang magarang kotse, at ng kanyang mataas na posisyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero. "Hello," sagot ng isang boses sa kabilang linya. "Ako to," sabi ni Victor, humigop ng kape. May maliit na aberya kanina, pero naasikaso na. Anong aberya? Ang pamilya Alonzo, ipinadala ng ina, yung anak dito, dala ang pera. Mas maaga kaysa sa inaasahan natin. Narinig ni Victor ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. "Mapanganib yan, Victor. Paano kung mag-ingay ayan?" "Huwag kang mag-alala." Kalmadong sagot ni Victor. "Hindi na yan makakapag-ingay. Sinigurado ko. Ang pera ay nasa kustodya na ng pulis bilang ebidensya ng pagnanakaw." Isang sandaling katahimikan. Pagkatapos ay isang mahinang tawa. "Magaling. Magaling ka talagang dumiskarte, Victor. Siguraduhin mo lang na matutuloy ang plano sa San Isidro." "Walang magiging problema," sabi ni Victor bago ibaba ang tawag. Samantala, sa barangay San Isidro, ang balitang ganito ay mas mabilis pang kumalat kaysa sa apoy sa tuyong damo. Isang kapitbahay na galing sa syudad ang nagdala ng tsismis. Nang marinig ni Rosa ang nangyari sa kanyang anak, nabitawan niya ang balde ng isdang kanyang dala. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Sa gitna ng dalampasigan, sa ilalim ng tirik na araw, napaluhod siya sa buhanginan. Ang kanyang mga hikbi ay sinasabayan ng ugong ng alon. Ang kanyang Teo, ang kanyang mabait na anak, isang magnanakaw. Sa kabilang dako ng syudad, ipinarada ni Ben ang itim na sedan sa harap ng isang abalang presinto ng pulis. Bumaba si Attorney Elisa Navarro. Inayos niya ang kanyang blazer. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng profesionalismo at determinasyon. Ang bawat hakbang niya papasok sa gusali ay may bigat, may layunin. Sumalubong sa kanya ang isang pagod na desk officer. "Ano pong maitutulong ko, ma'am?" Tumingin si Elisa nang diretso sa mga mata ng pulis. Ang kanyang boses ay kalmado, matatag, at walang bahid ng pag-aalinlangan. "May dinala kayong bata dito mula sa Central Bank. Isang batang lalaki, mga 12 taong gulang. Kailangan ko siyang makausap." "Sino po ba sila sa bata?" tanong ng pulis. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Huminga ng malalim si Elisa at binitawan ang mga salitang magpapabago sa takbo ng lahat. "Ako ang abogada ng batang yan." Ang amoy ng presinto ay pamilyar kay Elisa. Pinaghalong amoy ng lumang papel, pawis at murang kape. Ito ang amoy ng burokrasya, ng mga kwentong hindi napapakinggan, at minsan ng kawalang katarungan. Tinaasan siya ng kilay ng desk officer. "Abogada? Nag-request ba ang pamilya?" Hindi pa nila alam na nandito siya.
Ituring mo na lang akong pro bono. Matatag na sagot ni Eliza, hindi inaalis ang kanyang tingin. Nasaan ang bata? Karapatan niyang magkaroon ng legal counsel bago siya sumailalim sa anumang investigasyon. Nakita ni Eliza ang pag-aatubili sa mukha ng pulis. Alam niya ang iniisip nito. Isa lang itong batang lansangan, isang maliit na kaso ng pagnanakaw. Bakit kailangan ng isang abogada na halatang galing sa isang malaking law firm? Ngunit ang presensya ni Eliza ay may bigat. Ang paraan ng kanyang pananalita, ang tindig niya. Lahat ay nagsasabing hindi siya aalis hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Ilang sandali pa. Matapos ang ilang tawag sa telepono, pinayagan din siyang pumasok. Dinala siya sa isang maliit na silid. Sa loob, nakaupo si Teo sa isang upuang bakal. Katabi niya ang isang social worker na mukhang pagod na. Ang bag na katsa at ang pera ay nakalagay sa ibabaw ng mesa, tinatratong parang isang sandata sa isang krimen. Nang makita siya ni Teo, wala itong ipinakitang emosyon. Ang mga mata lang nito ang nagsasalita, puno ng pagkalito at takot. Pero meron ding kislap ng katatagan na hinangaan ni Eliza. Ngumiti si Eliza sa bata, isang ngangiting pilit niyang pinainit. Hello, Teo. Ako si Attorney Eliza Navarro. Nandito ako para tulungan ka. Hindi sumagot si Teo. Tumingin lang ito sa kanya. Sinusuri siya. Humarap si Eliza sa pulis na nag-iimbestiga. Bago kayo magtanong, gusto ko munang makausap ang kliyente ko. Privately. Walang nagawa ang pulis, kundi ang sumunod. Iniwan silang dalawa ni Teo sa silid. Umupo si Eliza sa tapat ng bata. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan niya lang na masanay si Teo sa kanyang presensya. Hindi ko po ninakaw yan. Sa wakas ay basag ni Teo sa katahimikan. Ang boses niya ay mahina, halos pabulong. Pinadala po yan ni nanay. Naniniwala ako sa'yo. Malumanay na sabi ni Eliza, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang bahagyang pagbabago sa mga mata ng bata. Pag-asa. Pero kailangan nating patunayan yan. Kaya mo bang ikwento sa akin ang lahat, mula sa simula? Habang nagsasalita si Teo, nakikinig si Eliza ng mabuti. Bawat detalye, bawat salita, sinasala niya sa kanyang isip. Nang matapos ang bata, isang bagay ang naging malinaw sa kanya. Walang bahid ng kasinungalingan sa kwento nito. Ito ang purong katotohanan mula sa isang inosenteng bata. May pruweba ba kayo ng pinagmulan ng pera? Anumang dokumento mula sa pagbenta ng lupa? Tanong niya. Umiling si Teo. Nasa bahay po siguro. Si nanay lang po ang nakakaalam. Sakto namang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babaeng payat, balisa ang mukha, at may mga bakas pa ng luha sa mga mata. Si Rosa, sa likod niya ay ang desk officer. Teo! Anak ko! Napatayo si Teo at tumakbo para yakapin ang kanyang ina. Doon, sa yakap ni Rosa, sa wakas ay bumuhos ang mga luhang kanina, papinipigilan ng bata. Isang tahimik na pag-iyak na puno ng sakit at kahihiyan. Naramdaman ni Eliza ang paninikip ng kanyang dibdib. Hinarap niya si Rosa. Mrs. Alonzo, ako po si Attorney Navarro. Tumingin si Rosa sa kanya. Ang mga mata ay nagmamakaawa. Tulungan niyo po ang anak ko, attorney. Mabait po si Teo. Hindi po yan magnanakaw. Gagawin ko po ang lahat. Pangako ni Eliza. Nakinig siya habang ikinukwento ni Rosa ang tungkol sa bayad pinsala sa kanilang lupa. Kung paano ito ang tanging pag-asa nila para sa pag-aaral ni Teo. Matapos makuha ang lahat ng impormasyon, muling hinarap ni Eliza ang mga pulis. Malinaw na isa itong hindi pagkakaunawaan. Ang kliyente ko ay isang menor de edad na inutusan lang ng kanyang ina. Ang pera ay legal na pag-aari nila. Hinihiling kong palayain ninyo ang bata at ibalik ang kanilang pera. Hindi ganon kadali yan, attorney, sabi ng investigador. May formal na reklamo ang bangko. Kailangan naming sundin ang proseso. Anong proseso?
Ang pag-aresto sa isang bata nang walang sapat na ebidensya maliban sa kanyang itsura. Tumaas ang boses ni Elisa. Hinihiling kong ibigay ninyo ang kopya ng CCTV footage mula sa bangko. Iyon ang magpapatunay na walang masamang intensyon ng bata. Nagkatinginan ng mga pulis. Isang tawag ang ginawa. Ilang minuto ng paghihintay. Pagkatapos, bumalik ang investigador, umiiling. Ayon sa management ng bangko, hindi raw sila maaring maglabas ng footage dahil sa kanilang privacy policy. Kailangan daw ng court order. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa gulugod ni Eliza. Privacy policy? Isang palusot. Isang napakalinaw na palusot. Kung talagang naganap ang isang krimen sa loob ng kanilang pag-aari, ang CCTV footage ang unang ebidensyang ipagmamalaki nila. Pero tinatago nila ito. Bakit? Sa sandaling iyon, alam ni Elisa na hindi na lang ito isang simpleng kaso ng maling akala. Mayroon pang iba. May mas malalim, mas madilim. Tumingin siya sa mag-inang magkayakap sa isang sulok. Nakita niya ang takot sa kanilang mga mukha. Tumingin siya sa pera na nasa mesa, ang perang dapat sanay para sa isang pangarap. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang sarili. Ang galit ay hindi makakatulong ngayon. Kailangan niya ng malinaw na isip. Hinarap niya si Rosa. Mrs. Alonzo, kailangan nating lumaban. Hindi ito magiging madali. Gagamitin nila ang kanilang kapangyarihan, pero nasa panig natin ang katotohanan. Kahit anong mangyari, attorney, basta para sa anak ko. Sagot ni Rosa. Ang boses ay nanginginig pero buo. Tumingin si Eliza sa labas ng bintana, sa nagdidilim ng kalangitan ng Cebu. Kung gayon, bulong niya sa sarili, simulan na natin ang laban. Nakatayo si Victor Henson sa likod ng kanyang malaking mesa na gawa sa mahogany. Sa kanyang kamay, isang baso ng mamahaling brandy. Ang tawag mula sa istasyon ng pulis kanina ay hindi niya ikinabahala. Ikinainis niya ito. Isang abogada, isang langaw na pilit na gumagawa ng ingay. Isang maliit na problema na kung hindi maaagapan ay maaaring lumaki. Si Attorney Elisa Navarro, pamilyar ang pangalan. Isa sa mga pinakamagagaling pero wala siyang pakialam. Lahat ng tao ay may presyo o may kahinaan. Para kay Victor, ang digmaang ito ay hindi ipapanalo sa loob ng korte. Masyadong matagal iyon. Masyadong maraming ebidensya ang kailangan. Ang tunay na laban ay nasa opinyon ng publiko. Bago pa man makahinga si Attorney Navarro, kailangan niyang siguraduhin na ang kliyente nito ay wala ng kredibilidad. Kailangan niyang wasakin ang pangalan ng bata. Kinabukasan, sa isang mamahaling restaurant kung saan ang presyo ng isang ulam ay katumbas na ng isang linggong kita ng isang mangingisda. Nakipagkita si Victor sa isang kaibigan. Si Leo, isang editor sa isang lokal na tabloid na mabilis sumikat dahil sa mga kontrobersyal nitong balita. Victor, napakabihira mong mag-imbita. Bati ni Leo, nakangiti habang inilalapag ang kanyang mamahaling ballpen sa tabi ng plato. Ngumiti si Victor, isang ngangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Mayroon akong kwento para sa iyo, Leo. Isang kwento na tiyak na magugustuhan ng mga mambabasa mo. Tungkol saan? Tungkol sa kahirapan at sa krimen na kaakibat nito, sabi ni Victor, dahan-dahang inikot ang brandy sa kanyang baso. May isang bata na nahuli sa bangko ko kahapon, sinubukang magdeposito ng malaking halaga ng pera, isang batang kalye. At, tanong ni Leo, nagsisimula ng magkaroon ng interes. May teorya ang pulisya. Maaaring miyembro siya ng isang maliit na sindikato ng mga kabataan. Alam mo na, yung mga nambibiktima ng mga turista sa pantalan. Isang cautionary tale, ika nga. Isang babala sa publiko. Alam ni Leo na may kulang sa kwento. Pero alam din niya na utang niya ang posisyon niya ngayon sa mga pabor na ibinigay ni Victor noon. Tumango siya. Isang malungkot na realidad ng ating lipunan. Sige Victor,
Kami na ang bahala dito. Kinabukasan ang balita ay sumabog. Sa San Isidro, ang dyaryo ay ipinapasa-pasa mula sa isang kamay patungo sa isa pa sa maliit na tindahan ni Aling Nena. Nasa front page, hindi kalakihan pero sapat na para mabasa. Batang miyembro ng Danggit Gang. Tiklo sa bangko. Walang pangalan pero may deskripsyon. 12 taong gulang, taga isang barangay ng mangingisda, nahulihan ng malaking pera. Lahat ay alam kung sino ang tinutukoy. Ang mga tingin ay nagsimulang magbago. Ang kaninang awa para kay Rosa ay napalitan ng pagdududa. Ang kaninang simpatiya ay naging takot. Nang mamalengke si Rosa, naramdaman niya ito. Ang dating masayang bumabati sa kanya ay bigla na lang yuyuko at magkukunwaring may hinahanap. Ang suki niyang tindera ng gulay ay nagsabing ubos na ang kanyang paninda. Kahit kitang-kita pa ni Rosa ang tumpok ng mga talong. Ang tsismis ay naging katotohanan sa isip ng mga tao. Ang kwento sa dyaryo ang naging hatol nila. Sa kanyang opisina, binabasa ni Victor Henson ang parehong dyaryo. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Ganoon lang kadali. Isang tawag, isang lunch meeting, at ang opinyon ng publiko ay nasa kanyang mga kamay na. Ngunit nang titigan niya ang maliit at malabong larawan ng batang inaakay ng pulis, may kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Sa isang saglit, hindi si Teo ang nakita niya. Nakita niya ang sarili niya. Isang batang payat, marumi, nakatira sa isang mas masahol pang dampa sa slums ng Tondo. Naaalala niya ang kumakalam niyang sikmura, ang pandidiri sa sarili, tuwing nakikita niya ang kanyang refleksyon sa maruming tubig ng kanal. Ang galit sa mundo, iwinaksi niya ang alaala. Mabilis, marahas, hindi na siya iyon. Siya na si Victor Henson, ang respetadong direktor ng bangko. Ang nakaraan ay patay na at sisiguraduhin niyang walang sino man, lalo na ang isang batang marungis na tulad ni Teo, ang magpapaalala sa kanya kung saan siya nanggaling. Sa eskwelahan, sinubukan ni Teo na maglakad ng diretsyo, nakayuko, ayaw salubungin ang tingin ng sinuman. Gusto niya lang makarating sa kanyang silid-aralan. Gusto niya lang na matapos na ang araw. Ngunit hinarang siya ng isang grupo ng mga kaklase niya. Ang leader nila, si Jomar, ay nakangisi. "Oy, si Teo, sikat na!" Kantiyaw nito. Hindi umimik si Teo. "Artista ka na pala," sabi pa ng isa. "Nakita ka namin sa dyaryo. Magnanakaw ka raw." At doon, narinig ni Teo ang salitang yon. Ang salitang bumasag sa kanya sa loob ng bangko, na ngayon ay isinisigaw sa kanya sa lugar na dapat sana'y ligtas para sa kanya. Ang salitang paulit-ulit na tumatatak sa kanyang pagkatao. Magnanakaw, magnanakaw, magnanakaw. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Teo ang tunay na bigat ng pagkamuhi ng mundo, at ang bigat na ito ay higit pa sa kayang buhati ng kanyang mga balikat. Hindi natinag si Elisa Navarro sa balitang lumabas sa dyaryo. Sa katunayan, lalo lang nitong pinagtibay ang kanyang hinala. Ang isang atake na ganito kaaga at ganito kapersonal ay hindi gawa ng isang institusyon na kumpiyansa sa kanilang kaso. Ito ay gawa ng isang taong natatakot, isang taong may itinatago. Hindi siya naniniwala na ang Central Bank bilang isang korporasyon ang may pakana nito. Masyadong maliit na kaso para pag-aksayahan nila ng panahon. Ang galaw ay nagmula sa isang tao lang, kay Victor Henson, at kailangan niyang malaman kung bakit. Ang sagot, sigurado siya, ay wala sa bangko. Ito ay nasa lupa. Ilang araw at gabing walang tulog ang ginugol ni Eliza sa kanyang opisina. Ang conference table niya, na karaniwang puno ng mga corporate contracts, ay napalitan ng mga tumpok ng dokumento mula sa Cebu City Assessor's Office. Mga titulo ng lupa, mga deed of sale, mga tax declaration mula sa buong barangay San Isidro.
Sa unang tingin, mukhang normal ang lahat. Mga transaksyon sa pagitan ng mga residente at isang maliit na real estate company na hindi niya kilala, ang Cebu Horizon Holdings. Pero habang lalo niyang sinusuri, may mga napansin siyang hindi tama. Una, ang presyo. Ang halaga ng pagkakabili sa mga lupa ng mga mangingisda ay katawa-tawa, sa baba, halos limos. Pangalawa, ang bilis ng mga transaksyon. Sa loob lang ng 6 na buwan, halos 80% ng lupa sa coastline ng San Isidro ay napasakamay na ng iisang kumpanya. Ito ay isang agresibong pagbili. At ang pinakakahina-hinala sa lahat, ang mga pirma. Inilatag niya ang 5 magkakaibang deed of sale, 5 magkakaibang pangalan ng mga mangingisda. Ngunit ang mga pirma, mayroon itong iisang estilo, iisang kurbada, iisang diin, masyadong magkakatulad. Hindi ito totoo, bulong niya sa sarili. Pinirya lang ang mga ito. Sinubukan niyang tawagan ng ilan sa mga mangingisdang nakapangalan sa dokumento. Karamihan ay ayaw magsalita. Takot. Pero isang matandang lalaki na nakausap niya sa telepono, ang nagbigay sa kanya ng isang mahalagang impormasyon bago biglang ibaba ang tawag. Pinilit lang kami, attorney. May nagpunta dito. Sinabing kung hindi kami pipirma, wala kaming makukuha, na mapapaalis din kami sa huli. Pinilit. Iyon ang salita. Hindi ito isang patas na bentahan. Ito ay isang pananakot. Ngunit kailangan pa rin niya ng matibay na ebidensya na mag-uugnay dito kay Victor Hanson. Gabi na. Pagod na siya. Halos sumusuko na. Nagtimpla siya ng kape at umupo ulit sa harap ng kanyang laptop. Nag-search siya online. Kahit anong impormasyon tungkol sa Cebu Horizon Holdings. Walang website. Walang social media. Halos walang digital footprint. Isang ghost company. Sa huling pagtatangka, nag-type siya ng ibang keywords sa search bar. New Development Cebu Coastline, San Isidro Land Acquisition, Luxury Resort Projects. At doon, sa ika-5 pahina ng search results, isang link mula sa isang maliit na blog ng isang architecture student ang lumabas. Ang pamagat, Leaked Proposal, The Upcoming Mactan Azure Paradise Resort. Kinabahan si Elisa. Binuksan niya ang link. Ang blog post ay naglalaman ng mga larawan ng isang detalyadong architectural plan para sa isang napakalaking luxury resort, mga high-rise hotel, infinity pools, pribadong villa, at ang lokasyon, hindi maipagkakaila. Iyon ang coastline ng Barangay San Isidro. Nag-scroll siya pababa, nilagpasan ang mga technical na detalye, hinahanap ang pangalan ng developer. At sa pinakahuling pahina ng isang naka-attach na PDF file, isang dokumento na malinaw na hindi para sa publiko. Nakita niya ito. Project Developer, Sterling Properties Inc., isang higanteng korporasyon mula sa Maynila. Local Acquisition Partner, Cebu Horizon Holdings. Lead Local Negotiator and Consultant, Mr. Victor R. Henson. Director, Central Bank, Cebu Main Branch. Napasinghap si Elisa. Tinitigan niya ang pangalan, Victor R. Henson. Lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang pamimilit sa mga mangingisda, ang pekeng pirma, ang ghost company, ang biglaang pagdating ni Teo sa bangko, dala ang pera na dapat sana'y under the table. Hindi aksidente ang nangyari kay Teo. Hindi ito dahil lang sa diskriminasyon. Ito ay isang desperadong pagtatangka na patahimikin ng isang bata na hindi sinasadyang naging ebidensya sa isang malawakang pandaraya at korupsyon. Ang pera sa bag ni Teo ay hindi lang pera. Ito ang susi. Ang pisikal na katibayan na nagpapatunay na may transaksyong nangyari. Isang transaksyon na gustong itago ni Victor Henson sa kahit anong paraan. Napasandal si Eliza sa kanyang upuan, ang isip niya ay tumatakbo ng mabilis. Ang bigat ng kanyang natuklasan ay halos makapagpawala ng hangin sa kanyang baga. Diyos ko, bulong niya sa katahimikan ng kanyang opisina. This is not just a case of discrimination.
This is a conspiracy. Ang bigat na naramdaman ni Teo noong unang araw sa bangko ay bumalik. Ngunit ngayon, hindi na lang ito sa loob ng kanyang dibdib. Dala-dala niya ito saan man siya magpunta. Sa kanyang mga balikat, sa bawat hakbang niya sa paraan ng kanyang pagyuko. Ang paaralan, na dati kanyang kanlungan, ay naging isang lugar ng paghuhusga. Ang mga kaklase niya ay umiiwas. Ang mga guro niya ay nakatingin sa kanya ng may awa at pagdududa. Minsan, nakita niya ang salitang magnanakaw na nakasulat sa kanyang desk, isinulat gamit ang isang matuls na bagay. Hindi niya ito sinabi sa kanyang ina. Ayaw na niyang dagdagan pa ang bigat na pasa nito. Alam ni Victor Henson na malapit na si Elisa Navarro. Nararamdaman niya ito, ang pagtanggi ng abogada na sumuko, ang patuloy nitong paghahanap ng butas ay isang senyales na hindi niya maaaring baliwalain. Kaya't nagpasya siyang gawin ang isang bagay na karaniwang ginagawa ng mga taong desperado, gumamit ng takot. Isang hapon, dalawang malalakihang lalaki na hindi taga roon ang dumating sa San Isidro. Hindi sila nagpakilala, pero ang kanilang mga tingin ay matatalim at ang kanilang mga kilos ay naghahasik ng kaba. Kinakausap nila ang mga mangingisda sa maliliit na grupo. Narinig niyo na ba ang tungkol sa itatayong resort dito? Sabi ng isa sa kanila, ang boses ay malumanay pero may halong pagbabanta. Magkakaroon ng maraming trabaho, kikita ang lahat, ganda ng buhay. Tumango-tango ang ilang mangingisda, nag-aalangan. Pero, patuloy ng lalaki, may isang pamilya na gustong sirain ang lahat ng yan. Ang pamilya Alonzo. Dahil sa kanila, baka matakot ang mga investor. Dahil sa kanila, baka mawala ang lahat ng oportunidad na ito. Kayo rin ang mawawalan. Ang lason ay mabilis na kumalat. Ang pag-asang magkaroon ng mas magandang buhay ay mas matimbang kaysa sa pakikisimpatya sa isang kapitbahay. Ang mga dating ngiti na sumasalubong kay Rosa ay napalitan ng masasamang tingin. Ang mga dating nag-aalok ng tulong ay siya na ngayong iniiwasan. Sila ang naging sagabal, sila ang naging kontrabida sa kwento ng pag-unlad na ipinangako sa kanila. Isang umaga, natagpuan ni Teo ang kanilang lambat na sira-sira. Hindi ito gawa ng alon o ng malaking isda. May mga malinis na hiwa, halatang sinadya. Iyon ang tanging pinagkukunan nila ng kabuhayan. Gabi-gabi, naririnig ni Teo ang kanyang ina na umiiyak ng tahimik sa kanilang maliit na silid. Hindi ito humihikbi, pero nararamdaman niya ang panginginig ng katawan nito sa kabilang dingding na gawa sa kawayan. Ang bawat patak ng luha ni Rosa ay parang isang matalim na karayom na tumutusok sa puso ni Teo. Kasalanan ko to. Paulit-ulit na sinasabi ng isang boses sa kanyang isipan. Kung hindi ko lang dinala ang pera, kung nanatili na lang sana ako dito, kung hindi sana ako nagpunta sa bangkong yon, hindi na niya kinaya. Isang hapon, tumakas siya mula sa kanilang bahay at tumakbo papunta sa syudad. Nagtanong-tanong siya hanggang sa matuntun niya ang opisina ni Attorney Navarro. Nadatnan ni Elisa si Teo na naghihintay sa labas ng kanyang building. Nakaupo sa gilid ng hagdanan, maliit at nawawala sa gitna ng naglalakihang mga istruktura. Teo, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Eliza, puno ng pag-aalala. Tumingala si Teo, ang kanyang mga mata ay pula at pagod. Attorney, halika, pumasok ka. Sa loob ng opisina ni Eliza, ibinuhos ni Teo ang lahat. Ang pang-aapi sa eskwelahan, ang sirang lambat, ang pag-iyak ng kanyang ina, gabi-gabi. Kasalanan ko po lahat, attorney, sabi niya. Ang boses ay basag. Dahil po sa akin, naghihirap si nanay. Dahil sa akin, galit sa amin ang buong barangay. Siguro po tama sila. Siguro po masama talaga akong tao. Lumuhod si Elisa sa harap ng bata para magpantay ang kanilang mga mata. Makinig ka sa akin, Teo. Walang-wala kang kasalanan. Ang kasalanan ay nasa mga taong mapanghusga at sakim.
hindi ikaw ang may kasalanan. Pero si nanay po, kinagabihan, pinuntahan ni Elisa ang mag-ina sa San Isidro. Dala niya ang mga bagong ebidensyang kanyang nahanap, ang tungkol sa resort, ang pangalan ni Victor Hanson. Puno siya ng pag-asa, ngunit ang naabutan niya ay isang wasak na Rosa. Attorney, sabi ni Rosa, ang kanyang boses ay walang buhay. Nakaupo siya sa isang sulok ng kanilang maliit na bahay, nakatingin sa kawalan. Salamat po sa lahat ng tulong niyo, pero hindi na po namin kaya. Rosa, malapit na tayo. May ebidensya na ako. Hindi na po importante yan, putol ni Rosa habang umaagos ang mga luha sa kanyang pisngi. Ano pa pong halaga ng pera o ng lupa kung wasak na ang buhay ng anak ko? Ayoko nang makita siyang nasasaktan. Ayoko nang marinig siyang sinisisi ang sarili niya gabi-gabi. Tumingin si Rosa kay Elisa. Ang mga mata nito ay puno ng pagsusumamo at pagod. Attorney Navarro, sumusuko na po kami. Itigil na po natin ito. Gusto ko na lang po ng kapayapaan para sa anak ko. Kahit na sumusuko na si Rosa, hindi matinag si Elisa. Iginagalang ko ang desisyon mo, Rosa. Sabi niya sa ina ni Teo isang araw bago ang preliminary hearing. Pero bilang abogada, tungkulin kong ipagpatuloy ito hanggang sa huli. Hindi para sa lupa, kundi para sa pangalan ni Teo. Hayaan mo akong gawin ito. Sa araw ng pagdinig, ang hangin sa loob ng maliit na silid ng piskalya ay mabigat at siksik. Naroon si Teo at Rosa, tahimik na nakaupo sa isang tabi. Sa kabilang panig, si Victor Hanson, kumpiyansa sa kanyang mamahaling suit, kasama ang dalawang abogadong mukhang kasing mahal ng kanyang kasuotan. Nagsimula si Elisa. Inilatag niya ang mga dokumento na nagpapatunay sa pinagmulan ng pera, ang deed of sale ng lupa. Ipinakita niya ang bank statement ni Rosa na nagpapakita ng isang malinis na record. Simple at direkta ang kanyang argumento. Ito ay isang kaso ng maling akala. Pinalala ng diskriminasyon. Pagkatapos, sinubukan niyang ipasok ang ebidensya tungkol sa Sterling Properties at sa Azure Paradise Resort. Your Honor, sabi niya sa piskal, naniniwala kami na may mas malaking motibo sa likod ng akusasyong ito. Ang pag-aresto kay Mateo Alonzo ay hindi lang isang pagkakamali. Ito ay isang sinadyang hakbang para itago ang isang mas malaking anomalya na kinasasangkutan ni Mr. Hanson. Objection, Your Honor! Mabilis na tumayo ang isa sa mga abogadong si Victor. Irrelevant. Ang kaso dito ay attempted theft. Ang mga dokumentong yan ay walang kinalaman sa krimen na nangyari sa loob ng bangko. Bago pa man makasagot si Elisa, nagsalita na ang piskal, isang matabang lalaki na may malalim na koneksyon kay Victor Hanson. Sustained! Attorney Navarro, manatili tayo sa kasong nasa harap natin. Naramdaman ni Elisa ang unang patak ng malamig na pawis sa kanyang likod. Ang daan na inaasahan niyang magbubukas ay isinara ng mabilis. Pagkatapos, turno na ng panig ni Victor. Your Honor, sabi ng kanyang abogado, mayroon kaming isang testigo na magpapatunay sa masamang intensyon ng bata. Pumasok sa silid ang isang lalaki. Payat, sunog sa araw ang balat, at halatang isang mangingisda. Kilala siya ni Rosa. Si Mang Cardo, isa sa kanilang mga kapitbahay. Umupo si Mang Cardo sa witness stand. Ang mga mata ay nakayuuko, hindi makatingin sa gawin ni Teo. Mang Cardo, tanong ng abogado ni Victor, maari mo bang sabihin sa amin kung ano ang nakita mo noong umaga ng insidente? Nanginginig ang boses ni Mang Cardo nang magsalita ito. Nakita ko po si Teo sa may palengke, malapit sa sakayan ng jeep. May mga turistang kumakain. Tinitingnan niya po yung mga bag nila. Pabalik-balik po siya. Parang may hinahanap na tiyempo. Isang kasinungalingan. Isang napakalaking kasinungalingan.
Hindi man lang dumaan si Theo sa palengke ng araw na yon. Attorney, pinagsisinungalingan niya ang anak ko. Hindi napigilang sigaw ni Rosa. Silence! Sigaw ng piskal. Tumingin si Elisa sa mga mata ni Mang Cardo. Nakita niya hindi kasamaan kundi takot. Isang matinding takot. Alam niyang binayaran o tinakot ang lalaking ito. May iba pa ba kayong tanong? Tanong ng piskal sa mga abogado ni Victor. Wala na po, Your Honor. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Victor Henson. Iyon na. Iyon ang kanyang huling alas. Isang testimonya, kahit peke, na magdidiin sa bata. Batay sa mga testimonya at ebidensyang inilahad, nagsimulang magsalita ang piskal. May sapat na basehan para ituloy ang kasong ito sa korte. May probable cause. Isang malakas na kabog, ganoon ang narinig ni Elisa. Ang tunog ng martilyo ng piskal ay parang isang hatol na bumasag sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Natalo sila. Habang palabas sila ng gusali, sinalubong sila ng mga reporter na inaabangan ni Victor. Ang mga kamera ay kumislap. Ang mga mikropono ay itinutok sa kanilang mga mukha. Attorney Navarro, anong masasabi niyo sa desisyon? Totoo bang sangkot sa isang gang ang kliyente niyo? Mrs. Alonso, anong pakiramdam na ang anak niyo ay isang magnanakaw? Hinila ni Eliza ang mag-ina palayo sa gulo. Nakita niya ang tuluyang pagguho ng pag-asa sa mukha ni Rosa. Nakita niya ang blangkong ekspresyon sa mukha ni Theo, isang batang pinagkaitan na ng karapatang maging bata. Nang makasakay sila sa kotse, isang malakas na ulan ang biglang bumuhos na para bang nakikisabay sa kanilang kabiguan. Walang nagsasalita. Tanging ang tunog lang ng wiper ng kotse at ang malakas na patak ng ulan ang maririnig. Nakahawak si Eliza sa manibela. Ang mga daliri niya ay namumuti sa higpit ng pagkakahawak. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang nakita niya ay hindi isang matagumpay na abogada. Ang nakita niya ay ang batang si Elisa, 12 taong gulang, nakatayo sa harap ng principal's office habang sinasabihan na wala siyang laban, na ang salita ng isang mahirap ay walang bigat, laban sa salita ng isang mayaman. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ulit ang pamilyar na kurot ng pagkatalo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang baka tama nga sila. Baka nga sa mundong ito, ang hustisya ay para lang sa mga kayang bumili nito. Sa sobrang sama ng loob, isang malakas na suntok ang pinakawalan niya sa manibela. Ang pagkatalo ay may lasa, mapait. At sa loob ng 2 araw, iyon ang tanging nalalasahan ni Elisa. Hindi siya pumasok sa opisina. Hindi niya sinasagot ang mga tawag. Nagkulong lang siya sa kanyang kondo, pinapalibutan ng sarili ng katahimikan at ng mga anino ng kanyang kabiguan. Sa ikatlong araw, hindi na niya kinaya ang bigat sa loob ng 4 na sulok ng kanyang modernong apartment. Nag-drive siya ng walang patutunguhan, hinayaan lang ang kotse na dalhin siya kung saan man, at dinala siya nito pabalik. Pabalik sa luma nilang lugar. Isang maliit na subdibisyon para sa mga pamilyang may mababang sahod, kung saan ang mga bahay ay magkakadikit at ang buhay ng bawat isa ay halos alam ng lahat. Dito siya lumaki. Dito nabuo ang kanyang mga pangarap. Ipinark niya ang kotse sa di kalayuan at naglakad. Walang gaanong nagbago. Ang amoy ng nilulutong pagkain, ang tawanan ng mga batang naglalaro sa kalye, ang tsismisan ng mga magkakapitbahay. Ngunit ang bahay nila noon ay iba na ang nakatira. Umupo siya sa isang maliit na parke sa gitna ng subdivision, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga kung saan sila madalas maglaro noon. Pinanood niya ang mga tao, mga ordinaryong tao, nabubuhay sa araw-araw na pakikibaka, pero may ngiti pa rin sa kanilang mga labi. Naalala niya ang kanyang ama, isang construction worker na laging pagod pag-uwi, pero hindi nakakalimot na kumustahin ang kanyang pag-aaral. Naalala niya ang kanyang ina, isang labandera na ang mga kamay ay laging kulubot dahil sa sabon, pero ang mga yakap ay laging mainit. Huwag mong kalimutan
Kung saan ka nanggaling, Lisa? Laging sabi ng kanyang ama. Ang mga ugat mo ang magpapatatag sa'yo kapag malakas na ang hangin. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan, hindi isang legal na estratehiya, isang bagay na mas personal. Bumalik siya sa kanyang opisina ng gabing iyon na may bagong enerhiya. Ang pakiramdam ng kabiguan ay napalitan ng isang maliit, nagbabagang determinasyon. Muli niyang inilatag ang lahat ng dokumento sa kanyang mesa. Ngunit ngayon, hindi na ang mga teknikal na detalye ang kanyang hinahanap. Hinahanap niya ang isang koneksyon. Pinag-aralan niyang muli ang listahan ng mga pangalan ng mga mangingisda sa San Isidro na napilitang magbenta ng lupa sa Cebu Horizon Holdings. Binasa niya ang bawat pangalan ng malakas, umaasang may isang bagay na papasok sa kanyang isipan. Perez, De La Cruz, Santos, Garcia. Huminto siya. Garcia, Daniel. Daniel Garcia. Paulit-ulit niyang binigkas ang pangalan. Bakit pamilyar ito? Mabilis niyang binuksan ang luma niyang yearbook mula sa high school. Hinanap niya ang letrang G at doon, nakita niya ito. Isang pamilyar na mukha, ngumingiti, payat at puno ng pangarap. Garcia David. Anak ni Mr. Daniel Garcia. Si David. Ang kanyang matalik na kaibigan noong high school. Ang kasama niya sa mga pangarap. Ang kasabay niyang mag-aral sa ilalim ng puno ng mangga. Nawalan sila ng koneksyon nang magkolehiyo sila sa magkaibang unibersidad. Nanginginig ang mga kamay ni Elisa habang hinahanap niya ang pangalan ni David Garcia sa social media at natagpuan niya ito. Isa na siyang engineer ngayon, nagtatrabaho sa isang construction firm. Tinitigan niya ang contact number na nakalagay sa profile nito. Nag-atubili siya. Ilang taon na silang hindi nag-uusap. Ano ang sasabihin niya? Pero naisip niya si Theo, naisip niya si Rosa, at naisip niya ang sarili niya. 30 taon na ang nakalipas. Huminga siya ng malalim at pinindot ang call button. Ilang ring. Hello? Isang boses na mas malalim na ngayon, pero pamilyar pa rin. David? Tanong ni Eliza, ang puso niya ay kumakabog. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Lisa? Elisa Navarro? Ikaw ba yan? Napangiti si Elisa sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Ako nga. Kamusta ka na? Nagkamustahan sila. Nagtawanan sa mga lumang alaala. Sa loob ng ilang minuto, para silang bumalik sa pagiging mga teenager na nangangarap sa ilalim ng puno ng mangga. Pagkatapos, kailangan na niyang sabihin ang dahilan ng kanyang pagtawag. David, tumawag ako dahil may importante akong itatanong. Tungkol ito sa tatay mo, si Mang Daniel. Si Itay? Bakit? May problema ba? Nag-aalalang tanong ni David. Huminga ng malalim si Elisa. Ito na yon. Ang kanyang huling baraha. Ang kanyang huling pag-asa. May kinalaman ba siya sa isang kumpanyang tinatawag na Cebu Horizon Holdings? At kilala ba niya ang isang tao na nagngangalang Victor Henson? Ang press conference ay inorganisa mismo ni Victor Henson. Isang strategic move ayon sa kanyang mga abogado para linawin ang issue, protektahan ang integridad ng bangko, at higit sa lahat, sementuhan sa isip ng publiko na siya ang biktima dito. Isang respetadong institusyon na sinisira ng isang batang delinkwente at ng isang ambisyosang abogada. Nakatayo si Victor sa isang podium sa harap ng logo ng bangko. Ang mga ilaw mula sa mga kamera ay nakakasilaw. Ang mga tanong mula sa media ay paulit-ulit. Ngunit handa siya. Bawat sagot niya ay kalmado, rehersado at puno ng pagkukunwaring simpatiya. Ang bangko po ay sumusunod lamang sa protocol, sabi niya sa mga mikropono. Ang aming pangunahing layunin ay protektahan ang aming mga kliyente. Nakakalungkot na may mga batang nasasangkot sa ganitong gawain at ipinagdarasal namin na magabayan siya sa tamang landas. Nasa gitna siya ng kanyang talumpati nang bumukas ang pinto sa likod ng conference room. Lahat ay napalingon.
Pumasok si Attorney Elisa Navarro. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Rosa at si Theo. At sa likod nila, isang grupo ng mga pamilyar na mukha. Mga mangingisda mula sa San Isidro, kabilang na si Mang Cardo, na ngayon ay hindi natakot ang nasa mga mata, kundi determinasyon. At sa tabi ni Eliza, isang lalaking hindi pamilyar sa karamihan, si David Garcia. Napatigil si Victor sa pagsasalita. Ang rehersadong ngiti ay nanigas sa kanyang mukha. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang sikmura. Anong ginagawa nila dito? Pasensya na sa abala, sabi ni Elisa. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Pinalalakas ng mikropono na mabilis na iniabot sa kanya ng isang reporter. Ngunit mayroon lang kaming ilang bagay na gustong linawin tungkol sa integridad ng bangkong ito at ng direktor nito. Ang mga kamera ay mabilis na lumipat ng direksyon mula kay Victor patungo kay Eliza. Mr. Hanson, patuloy ni Eliza, ang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Victor. Pamilyar po ba kayo sa proyektong Mactan Azure Paradise Resort? Ang pagbabago sa mukha ni Victor ay bahagya lang, pero nakita ito ni Eliza. Ang bahagyang panlalaki ng kanyang mga mata. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ganun po ba? Ngumiti si Eliza. Dahil ayon sa mga dokumentong hawak ko, kayo po ang lead local negotiator para sa proyektong yan. Gamit ang isang dummy corporation na Cebu Horizon Holdings para puwersahing bilhin sa napakamurang halaga ang lupa ng mga residente ng San Isidro. Isang ugong ng pagkagulat ang kumalat sa silid. That's a baseless accusation, sigaw ng abogado ni Victor. Baseless ba? Tanong ni Elisa. Mang Cardo, maaari ka bang lumapit? Nanginginig na lumapit si Mang Cardo. Pinilit po ako ni Mr. Henson na magsinungaling sa piskalya. Sabi niya, ang boses ay nanginginig, pero malinaw. Tinakot niya po ako na kung hindi ko gagawin, sisiguraduhin niyang mawawala ng scholarship ang anak ko. Lalong lumakas ang bulungan. Ang mga reporter ay nagsimulang magsigawan ng mga tanong, pero hindi pa tapos si Elisa. May isa pa akong tanong, Mr. Henson. Sabi niya, ang boses ay bumaba, naging mas personal. Ang pangalan mo ay Victor Henson, pero may iba ka pa bang pangalan noon? Marahil, noong nakatira ka pa sa isang barong-barong sa Tondo, bago ka tumakas papuntang Cebu? Sa puntong yon, ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Victor. Tumingin siya sa lalaking katabi ni Eliza, kay David Garcia. Ang mga mangingisda ng San Isidro ay hindi kakilala, Mr. Henson, sabi ni Eliza. Pero may isang tao dito na nakakakilala sa'yo. Lumapit si David. Ang mga mata ay puno ng lungkot at pagkadismaya. Tinitigan niya si Victor. Hindi kita makakalimutan, mahinang sabi ni David, pero sapat na para marinig sa mikropono. Ikaw si Vic Vic, ang kapitbahay namin noon, ang kalaro ko, ang batang kasama kong nangarap na makaahon sa hirap. Isang katahimikang nakakabingi ang bumalot sa silid. Naalala mo ba, Vic Vic? Patuloy ni David. Naalala mo ba yung gabi na ninakaw mo yung konting ipon ng tatay ko sa lata ng gatas? Pagkatapos noon, naglaho ka na lang. Pumunta ka pala dito sa Cebu para magbagong buhay, para ibaon ang nakaraan mo. Ang kastilyong buhangin na binuo ni Victor Henson sa loob ng 30 taon ay gumuho sa isang iglap. Ang kanyang mamahaling suit, ang kanyang mataas na posisyon, ang kanyang pinaghirapang imahe, lahat ay nawala. Ang nakikita na lang ng lahat ay si Vic Vic, ang batang magnanakaw mula sa Tondo. Nagsimula siyang mamutla. Ang pawis ay tumagaktak sa kanyang noo. Sinubukan niyang magsalita, pero walang salitang lumalabas. Ang mga akusasyon, ang mga kamera, ang mga matang nakatingin sa kanya. Lahat ay parang isang pader na unti-unting yumuyupi sa kanya. Isang reporter ang sumigaw ng tanong na tumatak sa isipan ng lahat. Isang tanong na bumasag sa katahimikan. Director Henson,
Totoo po ba na ipinagbintangan niyo ang isang inosenteng bata sa mismong krimen na ginawa ninyo noong kayo ay bata pa? Hindi na nakasagot si Victor. Napaurong siya, napasandal sa pader sa likod niya, at dahan-dahang napaupo sa sahig, habang ang flash ng mga kamera ay walang tigil na kumukutitap, na parang mga kidlat na sumisira sa madilim niyang mundo. Ang mga sumunod na araw ay naging isang malaking unos para sa Central Bank at kay Victor Henson. Ang press conference na dapat sana'y maglilinis sa kanyang pangalan ang siya pang tuluyang nagbaon dito sa Kumunoy. Ang eskandalo ay sumabog, hindi lang sa Cebu, kundi sa buong bansa. Napilitan ang bangko na mag-issue ng isang formal at pampublikong paumanhin. Sa isang bagong press conference kung saan wala na ang anino ni Victor Henson, isang bagong opisyal ang humarap sa media. Sa harap ng mga kamera, buong pagpapakumbaba siyang humingi ng tawad kina Mateo at Rosa Alonzo para sa matinding pagkakamali sa paghuhusga at sa pinsalang idinulot ng mga maling akusasyon. Ang kaso laban kay Teo ay agad na ibinasura. Ang pera ay ibinalik sa kanila, kasama ang isang karagdagang halaga bilang danyos perwisyo, isang halagang tahimik na inayos ni Elisa para matiyak ang kinabukasan ng bata. Isang hapon, sa isang maliit na seremonya sa kanilang paaralan, tinawag ang pangalan ni Mateo Alonzo. Nanginginig siyang umakyat sa entablado. Sa harap ng kanyang mga guro at kaklase, ang parehong mga taong minsay humusga sa kanya, tinanggap niya ang isang Special Scholarship Grant for Promising Students, isang parangal na pinunduhan ng isang hindi nagpakilalang benefactor. Sa karamihan, nakatayo si Elisa Navarro sa likod, tahimik na nanonood, isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Nang matapos ang programa, nilapitan siya ng mag-ina. "Attorney, salamat po sa lahat," sabi ni Rosa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat na hindi kayang tumbasan ng anumang salita. Ngumiti si Eliza. Tumingin siya kay Teo, na ngayon ay mas matangkad na tingnan, hindi dahil sa sapatos, kundi dahil sa dignidad na muling bumalot sa kanyang pagkatao. Lumuhod si Eliza para magpantay ulit ang kanilang mga mata, tulad ng ginawa niya noong unang beses silang magkita sa presinto. Pero ngayon, wala nang takot sa mga mata ng bata. "Teo," sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay. "May isang bagay lang akong gustong ipabaon sa'yo. Sa paglaki mo, makakatagpo ka pa ng maraming tao. Ang ilan ay huhusgahan ka sa kung anong suot mo o kung saan ka nakatira. Huwag mong hahayaan yon." Hinawakan niya ang balikat ng bata. Huwag na huwag mong hahayaan ang mundo na magsabi kung sino ka at kung ano ang halaga mo. Ikaw lang at ang puso mo ang nakakaalam niyan. Tandaan mo iyan, ha? Tumango si Teo, isang bagong kislap ng pag-unawa at katatagan ang makikita sa kanyang mga mata. "Opo, attorney. Maraming salamat po." Hindi na naghintay si Eliza ng iba pang pasasalamat. Tumalikod siya at tahimik na naglakad palayo. Pakiramdam niya ay mas gumaan ang kanyang kalooban. Sa pagtulong niyang mabuo muli ang mundo ni Teo, hindi niya namalayang nabubuo rin pala niya ang sarili niyang nasirang pagkabata. Ang bukang liwayway sa Cebu ay hindi nagbago. Dumarating pa rin ito ng tahimik, dahan-dahan. Pinipinta ang kalangitan ng kulay kahel at rosas. Sa dalampasigan ng San Isidro, muling magkasama si Teo at ang kanyang ina. Ang kanilang mga kamay ay sabay na gumagalaw. Inaayos ang bago at buo nilang lambat. Ang kanilang buhay ay mahirap pa rin. Ang araw-araw na pakikibaka para sa pagkain ay naroon pa rin. Ngunit may isang bagay na nagbago. May isang bagay na naibalik. Habang inihahagis ni Teo ang lambat sa dagat, kasabay ng pagsikat ng araw, naramdaman niya ang alat ng hangin sa kanyang mukha. Ngunit ngayon, hindi na ito lasang luha. Ito ang lasa ng pag-asa. Ang buhay ay nagpapatuloy. Ang mga alon ay patuloy na hahampas sa dalampasigan.
Ngunit para kay Teo Alonzo, ang bawat pagsikat ng araw ay isa ng paalala na gaano man kadilim ang gabi, ang liwanag ay palaging darating. At ang tunay na yaman ng isang tao ay hindi nasusukat sa perang hawak nito, kundi sa karangalang hindi kayang nakawin ng kahit sino.